Shalom Aleichem. Sa ang pinagpalang araw ng Sabado. Sa ang pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Tayo nagpapatuloy sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na siyang binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At ang background ko is yung pinakatema ngayon ng Biblical Apostolate or ng CBCP, yung ng ECBA, Episcopal Commission on Biblical Apostolate. Yan yung naging tema ng Diocesan Bible Congress namin noong last Saturday. Yan. So the Gospel of the Lord is according to Saint Mark chapter 4 verses 35 to 41. Glory to you, Lord. On that day, as evening drew, he said to them, Let us cross to the other side. Leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was, and the other boats were with him. A violent squall came up, and waves were breaking over the boat, so that it was already filling up. Jesus was in the stern, asleep on a cushion. They woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? He woke up and rebuked the wind and said to the sea, Quiet, be still. The wind ceased, and there was great calm. Then he asked them, Why are you terrified? Do you not yet have faith? They were filled with great awe and said to one another, Who then is this whom even wind and sea obey? The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So, ang Ebanghelyo ngayon ay nagsasaysay ng patungkol sa malakas na alon at pagpapatigil nito ng ating Panginoong Jesucristo. And then, dito sa verse 35, makikita natin na let us cross to the other side. Leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was, and the other boats were with him. So, it is either na kuminsan ang Panginoong Jesucristo para siya makaalis sa crowd ay lagi siyang umakyat sa bundok, and then dito nag-cross sila sa dagat sapagkat talagang yung mga tao ay patuloy na sumusunod sa kanila. Para, of course, nasabi na natin dati na ang mga taong ito ay may mga kanya-kanya mga intensyon. Ang iba gustong makapagaling. Ang iba ay may malinis na intensyon para naniniwala na siya ang Mesiyas. Or yung iba ay nag-o-observe pa rin o pinagmamasdan pa rin nila kung ito nga ba talaga ang Mesiyas. Di ba mga kapatid? So, ang iba ay talagang purely nakakita ng himala, and then yung iba ay nabusog. Ayun nga, at makikita natin doon sa John chapter 6 na nirebuke sila ng Panginoon, kaya lang naman kayo sumusunod sa akin, kasi nabusog kayo. Nakakain kayong tinapay. Doon makikita natin sa John chapter 6. So, umalis ang Panginoon, and then as they go along the sea,
ay natutulog siya at may dumating na napakalakas na unos at pumapasok, ang description dito, pumapasok na sa bangka. Let us remember na ang mga alagad nito, almost all of them ay mga fishermen. Si San Mateo lang yata ang hindi fisherman kasi siya ay tax collector nung tinawag siya ng Panginoon. So, ibig sabihin, itong alon na ito na na-experience nila is beyond naroon sa naranasan nila bilang mga mangingisda. Take note, they are expert, mga kapatid. Kasi ang mga mangingisda, alam nila yung kakayanan nila sa mga alon. Alam nila kung kailan pwede pumunta ng laot at kung kailan hindi pwede. Pero itong mga mangingisda, makikita natin na kahit mangingisda sila, ay natakot sila. Sabi nila, they woke him and said, "Teacher, do you not care?" Panginoon, Guro, hindi ka ba nag-aalala? Sabi niya. Na malulunod na tayo. Ang term dito na ginamit, we are perishing. Mamatay na tayo. So, ibig sabihin, itong mga mangingisda na ito na tinawag ng Panginoon na maging alagad, ay yung experience na ito na kanilang naranasan is greater na siguro dun sa mga previous experiences nila nung prior pa sila tinawag ng Panginoong Jesucristo. Yet our Lord Jesus Christ is andun lang sa likod ng bangka, natutulog. Okay. He woke up, rebuked the wind, and said to the sea, "Quiet, be still." The wind ceased, and there was great calm. So, kung titignan natin itong Ebanghelyo, mga kapatid, ang ginagamit ng Panginoon is direct authority. Hindi katulad natin, hindi katulad natin ng mga tagasunod niya. Kapag mag-rebuke tayo halimbawa, mag-rebuke tayo sa evil spirit, mag-rebuke tayo sa mga, kung ano yung kinakatakutan natin, we are invoking the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ginagano natin, di ba? Pero ang Panginoong Jesucristo, makikita natin na in His direct authority, be still, be calm. Maalaala natin yung creation. Di ba sa creation? Nung sinabi ng God said, "Let there be light." And there was light. Di ba? Kung makikita natin doon sa creation, kung titingnan natin doon, ay magkakamand lang ang Panginoon and magkakaroon. Dito, makikita din natin ang Panginoon Jesucristo na He direct command. He make a direct command. He made a direct command. Be still. Quiet. Be still. Dalawang word lang. Hindi niya sinabi, "Father, command this wave to be still." Wala na. Hindi na sinabi ng Panginoon Jesucristo yun. Sinasabi niya, "Quiet. Be still." So, maalala natin yung creation. So, makikita natin, after na ginawa ng Panginoon Jesucristo doon, ay sinabihan niya ang kanyang mga alagad. Then He asked them, "Why are you terrified? Do you not have faith?" Verse 41, they were filled with great awe and said to one another, "Who then is this, whom even the wind and sea obey?" So makikita natin na nagtataka sila na papaano, sino ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod. So ipinapakita lamang na ang Panginoon Jesucristo ay may authority over the nature. Ibig sabihin, pinapatunayan na sinasabi ng Panginoon
na tunay nga na siya ay kapantay ng Ama. Siya ay Diyos. Because He has power over the nature, mga kapatid. Kaya pinatutunayan lamang nitong act na ito, na ang Panginoon Kristo ay truly God. Which is sinasabi naman ng banal na kasulatan, mga kapatid. Diba? Doon sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya, kundi hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Kaya nga, maging doon sa John chapter 1, verse 1 to 3, di ba sinasabi naman yan doon na in the beginning, hindi in the beginning, in the beginning, yan. Alala ko lagi yung nagbasa ng in the beginning. So, in the beginning, sa introduction ni St. John sa kanyang prologue, sa kanyang gospel, ginamit niya yung in the beginning. The same with the introduction ng creation sa Genesis, in the beginning. Di ba? Hindi in the beginning. Sabi dito sa John chapter 1, makikita natin na sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He, yan, take note, para malaman natin that this Word is not just an idea or yung sinasabi ng iba na panukala. Take note of the succeeding verses, mga kapatid. Ang sabi dito, He was with God in the beginning. So, ibig sabihin, it does not refer to a panukala or plano ng Diyos na mamaterialize kalaunan. But He is referring to a person. Sabi niya, He was in the beginning with God. All things came to be through Him. Yan, take note. Kasi kung panukala lang, through it was in the beginning. Kung panukala lang, dapat ang ginamit na termino dito sa prologue ni St. John is, it was in the beginning with God, and without it, nothing came to be. That is supposed to be ang magiging structure ng grammar. Kung it does not refer to a person. Kung it is only refers to a panukala, a plan of God na mangyayari, na mamaterialize sa pagdating ng panahon. But, ang sinasabi dito, ang linaw, mga kapatid, sabi niya, He was with God in the beginning. All things came to be through Him. Sana tandaan natin yun, mga kapatid. Kaya hindi pwede na sinasabing panukala lamang. And then sabi niya, and without Him, nothing came to be. Take note, verse 3, all things came to be through Him. And without Him, yan, pangalawang Him, came to be. Then, what came to be through Him, pangatlo, was life. And this life was the light of the human race. Okay. Then sa verse 14, mga kapatid, and the Word became flesh, yan, mas pinalinaw ng John chapter 1 dito sa verse 14, and the Word became flesh and made His dwelling among us. And the Word became flesh and made His, yan, His dwelling among us, and we saw His glory. Hindi man lang ginamit, and we saw its glory. O, di ba, mga kapatid? The glory of the Father's only Son, full of grace and truth. So you see. So, ipinapakita ng Ebanghelyo
na ang Panginoong Jesucristo ay may equal authority with the Father. At saka kung titingnan nyo, di ba yung He directly commanded the wind and the sea to come, to be still. He never invoked the name of the Father and the name of God the Father. Be still, be quiet. Hindi niya na ginamit yung ganun. Ibig sabihin, pinapakita niya that He has the equal authority or equal power with the Father. Yan yung sinasabi ng Philippians chapter 2, verse 5 to 8, na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na maging kapantay ng Diyos, kapantay, take note. Bagko sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. So you see, mga kapatid, so hindi pwede na panukala lang ito, sinasabi dito. At makikita niyo doon sa Ebanghelyo, dito sa Mark chapter 4, 35 to 41, that He direct command the nature and it obeys Him. At maalaala natin kahit doon sa Matthew chapter 6, di ba? Kung tandaan niyo yun at binabasa ng maigi, si Moses, maalaala niyo yun, si Moses noong nagbibigay siya ng kautusan, laging sinasabi ni Moses, sinabi ng Diyos. Basahin niyo, balikan niyo yung Matthew chapter 6 or mula sa Matthew chapter 5, mga kapatid. Di ba makikita natin doon? Sinasabi doon ng lagi ng Panginoon. Sabi niya, sinasabi noon sa inyo. Yan, lagi ang introduction niya kapag mayroon siyang but now I say unto you. So you see, nakikita niyo? Ang batas na ito ay galing sa Diyos. At ang maaring makabago lamang ng batas ng Diyos ay Diyos din, yung nagbigay. Pero makikita natin, kung mabasahin natin dito sa Matthew chapter 5, mula sa Matthew chapter 5, makikita na dito na, ito sabi sa example, verse 21, Matthew 5:21, you have heard that it was said to your ancestors. Yan yung introduction niya. Matthew 5:21. Then sa verse 27, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. Sa verse 28, but I say to you. Take note, mga kapatid, everyone who looks at a woman with lust. Di ba? Makikita nyo? Kahit dito sa Matthew 5:22, but I say to you. So you see? Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo. Kaya nga inakusahan siya ng mga Hudyo na siya ay nagbablaspheme sa Diyos. Because of this mga pananalita niya, gesture niya, at yung mga statement niya, mga kapatid. Sundan yun, subaybayan yun. Kaya kung babasahin mo doon sa John chapter 8, mga kapatid, yung buong chapter 8 ng John, hindi lang yung verse 40, yan yung disclaimer ko lagi, yan yung lagi kong sinasabi. Pag binasa mo yung gospel ng John chapter 8, dapat yung buo. Di ba? Sinabi ko kasi inyo kanina, ipinapakita ng Panginoon na noong pinatigil niya ang hangin at ang dagat, ay pinapakita niya yung equal authority with the Father. Plus, itong sinabi natin doon sa Matthew chapter 5 na lagi niya sinasabi, but I say unto you. Dirin mo? Dati kapag ibigay ang batas, pag si Moses magsalita, sabi ng Moses, lagi niyang ina-address, God said, sinabi ng Diyos. Pero pagdating dito sa atin, sa kapanahunan ng Panginoon Jesucristo, sabi niya, but I say unto you. Ngunit sinasabi ko sa inyo. Yan, direkta niyang sinasabi.
Hindi niya sinasabi na, the Father has said. Wala na. Because pinapakita lamang ng Panginoon Kristo that He has equal authority with the Father. Yan. And then, idugtong pa natin, sinasabi natin doon, yung John chapter 8, kaya nga, sa ganitong pananalita ng Panginoon Kristo, inaakusahan siya ng blasphemy. Kaya kung babasahin natin yung buong John chapter 8, buo mga kapatid, buong John chapter 8, wag lang yung verse 40. Buong John chapter 8, basahin niyo doon. Isa sa reason why gusto siyang batuhin ng mga Hudyo because of blasphemy. Ano yung pinaka-last verse ng John chapter 8? Ano sabi doon? Before Abraham was, I am. Lalo niya siyang babatuhin ng mga Hudyo kasi naintindihan ng mga Hudyo sa kanilang pananalita, sa kanilang language, kung ano ang ibig sabihin noon, mga kapatid. Hindi lang yun, before Abraham was, I am Jesus. No. Nung binanggit ng Panginoong Kristo yung John chapter 8 verse 58, sinasabi niya, before Abraham was, I am. Naintindihan ng mga Hudyo that He is claiming the same title revealed to Moses in Mount Sinai doon sa Exodus chapter 3 verse 14 to 15. Yan, basahin niyo yung Exodus chapter 3 verse 14. Nung kinausap si Moses, nag-reveal ang Diyos kay Moses at inuutusan siya na palayain ang bayang Israel sa mga Ehipsyo. Ano ang sabi ni Moses sa kanya? Lord, ano ang sasabihin ko kapag magtanong ang mga tao, sino ang nagsugo sa akin? Sabihin mo kung sinugo ka ni ako, si ako nga. I am who I am. Yung sa Exodus chapter 3 verse 14 to 15, mga kapatid, basahin niyo doon. Good morning, Brother John. Yes, yun yung sinasabi natin, Brother John. Hello, Pablo. Kamusta ka na? Nandito rin si Mystery of Faith. Good morning po. Medyo Tanyola ay. Miss Jo Tanyola, good morning. Long time no see again. Okay. So, makikita natin mga kapatid na kapag binabasa niyo ang John chapter 8, basahin niyo ng buo. Challenge ko kayo. Huwag kayong pumayag na yun lang yung babasahin, yung verse 40. Kapag yun lang ang binabasa sa inyo, John chapter 8, verse 40, ibig sabihin, tinitrick kayo. Ayan. Tricky tawag doon. Ibig sabihin, parang hindi pinapabasa sa inyo yung buo. At anyway, mga kapatid, kung sakali man, yung basahin ay ang John chapter 8 verse 40, kasi di ba tinatalakay din natin that Jesus, our Lord Jesus Christ, has equal authority with the Father, as mentioned also in Philippians chapter 2 verse 5 to 8, mga kapatid. Di ba? So, kung sakali man na yung verse 40 ay kinakailangan, kung babasahin mo man ito at makita mo ito, pero kung nabasa mo na yung John chapter 8 verse 40, hindi ka na malilito. Kung yung verse 40. At hindi ka talaga malilito. Bakit, mga kapatid? Kasi sa prologue ba lang ng Ebanghelyo ni St. John ay nakabalandra na doon, mga kapatid. Pinakilala na ang Panginoong Kristo. So pagdating sa John chapter 8 verse 40 na sinasabi that babatuhin niyo ako
akong taong nagsasaysay ng katotohanan. Hindi tayo magugulat doon. Kasi doon sa prologue ng Ebanghelyo ni St. John, sinasabi na, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Hi, Jenny Clark. Good morning. And without Him, nothing is created. And then sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. So hindi tayo magugulat pag sinabi ng iba na tao lang ang Panginoon Kristo. Kasi nga nagkatawang tao siya. Ang linaw naman yan doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, di ba? Na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Yan. And then, ang linaw din naman yan doon sa Hebrew chapter 1 verse 3. Ano sinasabi sa Hebrew chapter 1 verse 3, mga kapatid? As a support of what we are talking, as a support of what we are discussing, sinasabi dito sa Hebrew chapter 1 verse 3, isama na natin yung verse 8, mga kapatid. Then later on, ay of course, yung life lesson naman sa huling parte, no? Para hindi lang puro apologetics yung natin, kundi may lessons din tayo na pag-arating din natin yung mga lessons na maaaring nating makukuha at maaari nating may apply sa ating buhay. Sabi dito sa Hebrew chapter 1 verse 3, mga kapatid, ang linaw dito at saka yung verse 8. Kaya nga, hindi binabasa to ng iba. Sabi dito, mga kapatid, ang linaw naman, maintindihan Sabi niya, ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. What does it mean? Hebrew is talking about the nature of God. Na kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Kaya nga, pagdating dito sa verse 8, yan, naging mas malinaw. Sabi dito, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang niya dito is the one who talks here, ang nagsasalita dito ay ang Ama. So verse 8, ngunit sinabi niya, yan, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. So you see, ang iyong trono, O Diyos. Kaya maling salin yung ipipilit nila para matakasan ng nila ang pagka-Diyos ng Panginoon Kristo ay naghanap po sila ng salin na ang Diyos ang iyong luklukan. Kung babasahin natin sa entire the New Testament at maging sa prophecy sa Old Testament, ay walang sinasabi na ang Diyos ay luklukan, mga kapatid. God is your throne. Clearly, very clear that it is a wrong translation. Kasi sa Old Testament, yung sa Psalm 45 verse 7, at saka doon sa Psalm 110, hindi sinasabi na ang Diyos ay luklukan. At kung titingnan natin dito sa New Testament, nung umakyat ang Panginoong Kristo sa langit, hindi niya niluklukan ang Ama. But He sits at the right hand of the Father. You see? Pero mo, meron bang nauna sa Panginoong Kristo na mga dakilang propeta na lumuklok sa kaliwa niya o sa kanan niya? You see? Ito ang linaw dito, verse 3, Hebrew 1:3. Kung ano ang Ama, gayon din, kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. At hindi lamang yan, mga kapatid. Dito sa Colossians chapter 2, verse 9, makikita natin dito na sinasabi, sabi niyo, sapagkat
ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Mga kapatid, the very nature of God is in Christ Jesus. Kahit nagkatawang tao siya. Kaya nga makikita natin sa Ebanghelyo dito na nung pinakalma ng Panginoon yung dagat at yung hangin, malakas na unos, is He directly commanded it, be quiet, be still. Hindi ako pari, no? Like ko lang po ako. Magtanong na po ako, bakit po maraming iba't ibang relihiyon? Yan ang problema sa kanila, Miss Jo. Kasi kung titingnan natin ang kasaysayan, ay ang Panginoon ay nagtatag lamang ng isang iglesia. Makikita naman natin doon sa Matthew chapter 16, di ba? 13 to 20. Upon this rock I will build my church. Then, pagdating doon sa John chapter 10 ay sinasabi sa verse 16, magkakaroon ng isang kawan at isang pastol. Hindi niya sinabi na magkakaroon pa ng maraming kawan at maraming pastol. Kundi sinabi niya doon, magkakaroon ng isang kawan at isang pastol. Then, pagdating doon sa John chapter 17, nag-pray siya na sigura na kung titingnan natin, it was not referred to his disciples during those times, yung kanyang prayer, kundi sa atin sa kasalukuyan. And then Ephesians chapter 4 verse 5 to 6. Sinasabi niya na sinasabi doon, one faith, one Lord, and one baptism. At bakit nagkaroon ng iba't ibang relihiyon? Siguro pag-usapan natin yung sa atin lang, sa Kristyanismo. Nagpasimula ito lahat noong panahon ni Martin Luther, noong 16th century, na sinasabi niya, nag-post siya ng 95 thesis niya doon sa pintuan ng bishop sa Germany. Pero lahat ng 95 na yun ay, na argumento niya ay sinagot yun ng simbahan. At pinapakita na ilang milyon yung nahatak ni Martin Luther sa Protestantismo, at doon nagsimula na dumami yung mga pananampalataya. Bakit? After ni Martin Luther, yung mga nakasama niya, umalis din sa kanya. Doon umalis din si Zwingli. Yung mga kasamahan niya, nagtayo ng si John Calvin, yung Presbyterian, lumabas yung mga ganon. Episcopalian, Methodist. Diba? After nung umalis si Luther, hindi na natili silang iisa. Umalis. Isa sa reason nakikita ko, Miss Jo Tanyola, is because of pride. Nabasa yung Bible, then they interpreted it in their own. Ayaw nila sa Pope natin, pero noong nagsialisan sila, because of their interpretation, ipinapakita lamang nila na that they are their own Pope of their own sect and denomination. At yung pagdami na yun, yung pag-split na yun, ay tuloy-tuloy hanggang sa kasalukuyan. Actually, hanggang ngayong 2025, baka kung may nag-iimbestiga sa atin doon sa sect, dyan sa Makati, ay hanggang ngayon, baka may mga nagre-registered pa rin ng mga panibagong sekta. At makikita nga natin yung sumikat sa Surigao, mga kapatid. Isa rin yung sekta ng pananampalataya. Kasi makikita mo na may mga
may mga nakasabit sa kanilang mga katawan. So, may mga declaration of faith din sila. Dito lang sa atin sa Pilipinas, di ba? Merong Master Pope. Kingdom of Priest. Si Kingdom of Priest. Na sinasabi niya, yung asawa niya ay resurrected body ng asawa ni Abraham. Dalawang asawa niya. Then meron din dito sa atin na Holy Spirit. Meron din dito sa atin na appointed son. Meron din sa atin dito na lahat nito ay mga self-proclaimed. Meron din sa atin dito na sugo. Meron din sa atin na sinasabi anghel. Ang pinakamataas sa kanila, natural siya, appointed son. Mayroon pa siyang later na declaration na sabi niya, sa akin kayo dadaan, ako ang pipirma ng inyong kaligtasan. So, ibig sabihin, mas mataas siya dun sa mga naunang nag-claim ng kung ano-anong mga title. So, ang sagot, Miss Jo Tanyola, is because of their interpretation of the scripture, ayaw nila magpasakop sa magisterium. Kasi sa atin sa Catholic Church, meron tayong magisterium. Meron tayong teaching authority of the church. Sa kanila wala Kanya-kanya sila. So isa yun sa mga reason bakit dumami. Nagbasa lang sila ng Bible, nagtayo na sila ng sekta nila. At naghanap sila ng magandang verse sa Bible at pinaregister sa sect. Actually, kung titingnan nyo ngayon, lahat ng mga magagandang title sa New Testament, wala na po. Occupied na yan. Try nyo. Pumunta kayo sa sect at saka iparegister dyan. Sigurado. Pag magpa-registered ka doon ay hindi lang 6,000 sekta, Brother John. Yung latest nga, kailan pa yun? Tagal na, 2,000 mahigit. mga 40,000 na mahigit na sekta. Yung naka-record sa isang survey, 40,000 mahigit. Matagal na yun. Ngayon, wala pang latest na nailabas. Kung ilan na po yung mga sekta at denominasyon na naka-registered. So, yun mga dahilan, Miss Jo, yung pagtalikod nila, kanya-kanyang interpretation, ayaw magpasakop. Rebellion yun Ayaw magpasakop sa authority na sinasabi ng Panginoon na, upon this rock I will build my church. And then sinasabi ng Panginoon dun sa Luke chapter 10 verse 16, sinabi niya sa kanyang mga alagad, and of course, binding ito hanggang sa mga kasalukuyan na mga legit na successor ng mga alagad, which is, kung titingnan natin, ang mga kaparian at mga obispo natin. Nasabi sa Luke chapter 10 verse 16, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. So you see, binding yun. Hanggang ngayon, nag-iiral yun sa simbahan kasi sila yung legit na mga connection sa mga lagad na walang pagkaputol. And then, ang iba sa mga rason is, yun nga, sabi ni Brother John, most possibly, is negosyo. Negosyo. Hindi dahilan sa gusto nila maligtas yung mga tao. Kasi, ang linaw naman ang sinasabi dito sa Miss Jo, sinasagot natin si Miss Jo, Brother John, makuha naman natin. Although, ibalik na lang natin mamaya ulit doon sa aking pinag-uusapan. Dito sa Romans chapter 16, mga kapatid, basahin niyo po sa Bible niyo, buksan niyo po sa Bible niyo. Basta hindi ako pare, Miss Jo. Like ko lang po ako, baka mamaya maano tayo. Dito sa Romans chapter 16 verse 17. Yayabang, say hello, Yayabang's proud Catholic here. Okay. Ang ganda naman ng Yaya Bangs. Okay, sa Romans chapter 16 verse 17 to 18. Ito, take note Ito, Miss Jo, ito yung sagot to sa tanong mo.
Sabi niya, ipinamamanig ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo, ha? Take note na for the first 1,000 years, mga kapatid, ay ano lang, there is only one church that exists. Nagkaroon lang ng pag-split noong 1054, pero nagkaroon ng massive na nagkaroon ng massive deformation nung pagdating ni Martin Luther noong 16th century. Kasi 15, 16th century bracket din, 15, 17 kasi nangyari yun. Ito sabi dito sa Romans chapter 16, verse 17. Ito isa sa mga reason, mga kapatid, isa sa mga reason na bakit dumami yung mga sekta. Ito sabi, ipinamamanhig ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo, iwasan ninyo sila. Ang mga gayong mga tao, sila, ay hindi naglilingkod kay Kristos na ating Panginoon, kundi sa kanilang, linaw nito buksan sa Bible nyo, makasariling hangarin. Yun yung sabi ko sa inyo. They are building their own denomination, not actually for the sake na maligtas yung mga tao. Ito yung reason. Nagkakampi sila, nag-create sila ng dissension, pagkakampi-kampi at pagkabahagi. Sa pamagitan ng kanilang, kundi sa kanilang makasariling hangarin, at sa pamagitan ng kanilang magaganda, ito yung puna nila, magaganda at matatamis na pangungusap, ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain. Isa rin sa reason. They are creating dissension for their own sake, not actually for the sake of the gospel. Kasi kung talagang for the sake of the gospel, yung gusto mong gawin, ay hindi ka mag-create ng dissension. Lalo na sila, di ba, pinapangaral nila, hindi naman importante yung relihiyon. Pero, nag-create sila ng mga sekta nila at pinaparehistro. Di ba? Sabi nga ng youth, bakit kuya, natayong line yung youth sa akin, bakit kuya, ang dami ng mga sekta? Natanong na rin niya ng mga youth sa amin Sabi niya, kuya, bakit ang dami ng mga sekta? Sabi ko, ganun talaga. Mahirap makipag-sosyo sa isang negosyo, ang hirap. May kahati ka. Biri mo kung ang sekta mo ay meron kang kasosyo, meron kang kahit assistant pastor. Di ba? Kung may co-founder ka sa isang sekta, hindi, yung love offering at saka ikapu, hati kayo doon. Sasabihin niya, sige, bayaran mo natin yung kuryente, bayaran mo natin yung tubig, at bayaran mo natin yung mga, or bigyan natin ng LO yung mga choir, or yung mga tagalinis, then hati tayo dito sa kita, sa ikapu at saka love offering. Dalawa yun mga kapatid. Meron nga ako nakita dito sa TikTok Sorry. May nakita ako dito sa TikTok while preaching, nasa harapan yung mga boxes, 4 yata. Iba-ibang klaseng title ng offering. See? Dito sa TikTok, habang nagpipreach siya, may mga boxes sa harapan. 4 yata yung nakita ko, hindi lang 3. See? Alam naman natin, itong mga... Sorry, kasi galing ako sa God bless, Joe. Basta Joe, hindi ako pari, nasabi ko sa iyo. Then, alam naman natin itong mga taong ito ay natutukso lang naman talaga, mga kapatid. Natutukso ito ng Diablo. Kasi ang dissension, ang pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi is not the work of the Holy Spirit. Remember that. It's not the work of the Holy Spirit.
Ang linaw niyan sa John chapter 10 verse 10, di ba? Makikita naman natin, memorize ng iba yan, yung first part, yung second part, yung first part, sabi ng Panginoon, John chapter 10 verse 10 sa second John chapter 10 verse 10 sa first part. The thief cometh to kill, to steal, and to destroy. Naparito ang magnanakaw upang magwasak, pumatay, at magnakaw. God bless Beros at Beros. God bless. Okay. Yun yung sinasabi. Thank you, Beros. God bless. God bless you. Sa mga roses. Dami mo yatang tanim na mga rose. Okay. So, itong mga taong ito ay thank you. God bless. Itong mga taong ito ay good morning, Pastor Teresita. Itong mga taong ito ay natutukso lang to sigurado. Hindi nila alam na once na ginawa nila yun, ay napasok sila sa bitag ng demonyo. Kasi kung babasahin na, di ba, John chapter 10, verse 10, sinabi na natin, plus yung Romans 16, 17 to 18, plus yung sinasabi sa Galatians chapter 5, verse 19 to 20. Yung gawa ng laman. So, yung lahat ng yung iba doon, lahat ng sinasabi doon na iba, ay binabanggit nila yun. Ina-highlight nila yun. Basahin natin na-highlight niya. Pero itong dalawa, hindi nila hina-highlight kasi guilty sila. So, hindi pwede na babasahin mo lang ito, ngunit wala kang gagawin dito. Yung lahat ng mga nabanggit doon ay na-highlight nila maliban doon sa dalawa. Sabi dito sa verse 19, hindi ikakaila ang gawa ng laman, pangangalo niya, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugo, kasakiman. Pero pagdating dito sa dalawa, hindi nila masyado ito binibigyan ng diin. Pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros sa pagsasaya, at iba pang tulad nito, ang warning, sabi niya, binabalaan ko kayo. Tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Take note na ang Romans is written also by Saint Paul, and in Galatians is written also by Saint Paul. At ang dalawa dito na hindi ina-highlight ng mga kapatid nating mga protestante, yung pagkakampi-kampi at pagkabahagi. So you see, hindi nila ina-highlight yan. And they are guilty of that. Na once hindi nila isagawa yan ay kasama pa rin yan sa babala. Hindi tatanggapin, sabi ni San Pablo, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang mga gumagawa nito. Kaya nga pinapaiwasan niya doon sa Romans 16, 17 to 18. Kasi ang business nila is not actually 100% business for the Lord, but for themselves. Mga kapatid. Kasi kung totoo na business ni Lord yun, bakit hindi nila pinapahalagan yung sinasabi sa John 17 sa prayer ng Panginoon? Bakit hindi nila iniintindi yung sinasabi na, I will build my church, hindi churches. There will be one flock and one shepherd. Hindi sinabi na, there will be another flocks and another shepherds. Hindi sinabing ganun, mga kapatid. Kung sinabi sana doon, pwede yun. Kaya nga, delikado. Kaya nga, ang sinasabi doon, isa pa. Ito very consistent, very mga kapatid. Pagdating doon sa Matthew chapter 12, verse 30, na-mention na natin to dati. Anong sinasabi sa Matthew 12:30? Kasi alam nyo ba yung pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi, mga kapatid? It's not the work of God. Yun sinabi na natin kanina. Kasi it is, yun yung sinasabi sa John chapter 10, verse 10.
it is the work of the devil. Kasi ang pagkabahagi at pagkakampi-kampi ay ito yung gawain ng Diablo. Kaya nga ang Diablo, ang etymology niya, ang pinagmulan na salita is diabolos. At ang ibig sabihin daw po ng diabolos is to divide. To divide. Kaya, kahit sabihin mong lumipat ka dyan sa ibang sekta, na bago yung buhay mo, na wala yung mga bisyo mo, it does not matter to the devil. Kasi ang pinaka-primary purpose niya is to divide the body of Christ. Kasi kung divided na, balang araw, katulad ng marami nating encounter, balang araw, yung mga tao malilito na. Diba? Sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Then later on, magiging agnostic, magiging atheist. Diba? Kasi lahat na lang nagkiklaim ng truth Yun. So, ang trabaho ng Diablo is to divide. Kasi ang pangalan niya, Diabolos, na ang ibig sabihin is to divide. Oo, Brother John, kahit yung sabihin mong sabi nagbago na raw. Ako marami na ako na-encounter nagbago na raw. Tinanong ko lang kung ano yung pinakapangalan ng sekta niya. Nakita ko yung mukha, nagalit. Kilala pala ng kapatid ko na pastor din kasi kilala niyo yung kapatid ko na pastor. Sa marami na instance na nakausap ko na biglang nagbago ang mukha. Kaya mahalata muna nagbabait-baitan lang. So, yun mga kapatid. At sabi dito sa Matthew 12:30, mga kapatid sabi dito sa Matthew 12:30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong sa akin mag-ipon ay nagkakalat. Kaya, inuulit-ulit natin to. Saan ka ngayon? Dito. Tumutulong ka ba mag-ipon sa Panginoon or isa ka sa mga nagkakalat? Diba? Kaya nga pinapaiwasan yung mga nagkikreate ng dissension. Kaya dumami yung mga sekta because yun, ang pinaka number one reason, Romans 16:17 to 18. And then, makikita natin dun sa Romans 16:17, kaya nga makikita natin doon na sila yung katuparan ng sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 18, mga kapatid. Anong sinasabi sa 1 John 2:18? So, di ba? Very consistent ang banal na kasulatan. Anong sabi dito? Okay. Sabi rito ay, mga anak, malapit na ang wakas tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumilitaw na ang mga Antikristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Verse 19. Take note. Kung saan magmumula ang mga Antikristo. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa mga taong iyon sapagkat kung sila'y tunay na sa atin, nanatili sana silang kasama natin, ngunit umalis sila kaya maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Sino ang katuparan nitong verse na ito? Malalaman natin yan kung babalikan natin ang kasaysayan. Di ba? Ano yung kasaysayan ng simbahan? Malalaman natin. For the first 1,000 years, there is only one church that exists. Na mismo, noong unang siglo pa lang, or on the second century, sa bracket ng second century, ay tinawag na itong Catholic. Sa sulat ni Saint Ignatius of Antioch, doon sa Smyrnians. Yan.
Mystery of faith, ano ibig sabihin kapag may lumabas na puzzle? Lagi may lumalabas ng puzzle kapag kapag magla-live ako. So doon pa lang, noong unang siglo pa lang itinawag na itong Catholic, mga kapatid. At alam naman natin, the first 1,000 years, isa lang naman ang simbahang nag-exist. And that is the Catholic Church. Oh, God bless that gifts. Jibril Loki. Okay. Confetti, thank God bless. Di ba? For the first 1,000 years, sige nga. Oh, wow, TikTok, God bless. So, galing naman, praise the Lord. God bless you, Manigan, at saka sa Confetti. Jibril Loki. Okay. Sige nga, balikan nyo yung kasaysayan, mga kapatid. Makikita natin yung 1 John chapter 2, 18 to 19, sila yung katuparan. Na dati daw natin sila mga kasamaan, ngunit umalis sila, nagpapatunay lamang na sila'y hindi talagang kasama natin. Kasi kung totoo silang kasama natin, sana'y nanatili silang kasama natin. But they left and build their own. So you see, yun yung katotohanan mga kapatid, whether you like it or not. Yung sekta mo ngayon na kinabibilangan, try to research your history. Hindi pwede na walang kasaysayan yan. Kapag lumitaw na lang ng bigla yan, ano yan? Parang walang pagkakaiba yan sa mushroom. Anong kumidlat, ay bigla na lang nagsilutangan. So, di ba? Let's remember that, my dear brothers and sisters. Kung sakali man nagbago ang buhay mo nung lumipat ka ng ibang sekta, umalis ka sa Catholic Church, it does not matter to the devil. Kasi ang pinaka-primary purpose ng demonyo ay sirain niya ang iglesia na itinatag ng Panginoon. Ngunit hindi siya magtatagumpay. Bakit? Prior pa man, nung itinatag pa lang ng Panginoong Jesucristo yung kanyang iglesia, ay mayroon na siyang pangako. Upon this rock, I will build my church. Sa Matthew 16, 13 to 20. Basahin niyo doon. Hindi na ako magbabasa. Upon this rock, I will build my church that even the gates of Hades shall not prevail against it. Hindi sila magtatagumpay. Di ba? Yung napanood ko, yung hanapin nyo sa YouTube, yung talk ni Attorney Maribel Yasos, produced by Cedar Media ng Children's of Light sa YouTube. Who founded your church? Ay yung mga video ni Attorney Maribel Yasos, Cedar Media, sa Know the Truth. Hanapin nyo mga kapatid kung ayaw nyong maniwala sa akin. Yun lang. The Lord never, kaya yung John 17, madamdamin yung panalangin ng Panginoon dun. That prayer is, sabi ko sa inyo, it is not intended to His disciples. Kasi kung titingnan natin, ang mga disciples niya during those times ay nagkakaisa. Even kahit sa panahon ng mga Acts of the Apostles. Makikita natin yung pagkakaisa nila doon sa Acts 15. Nung nag-pronounce sila ng First Council, may pinronounce sila na doctrine doon sa First Council of Jerusalem, doon sa Acts chapter 15. Makikita natin doon, nagkakaisa sila. So, ibig sabihin, itong John 17 na prayer ng Panginoon is a prophecy. Is a prophecy, mga kapatid. Na ibig sabihin, pinapakita niya na yung hula na yun, ang kanyang prayer na yun, is para sa future niyang mga alagad. Kaya nga, yung mga totoong, ito mga kapatid, yung mga totoong naglilingkod talaga sa Panginoon, ito sasabihin ko sa inyo, yung sabi ko nga, si
Brother Calexto ng pinaka-latest na dito sa atin sa Pilipinas, outrightly or publicly announced his conversion to the Catholic Church on December 3, 2024. Ka-friend ko siya sa Facebook. Nag-message nga siya sa akin, "Hello, Brother Calix, kung sakaling panoorin mo ng buo ang bidyong ito, God bless you at yung wife mo at sa mga dinaraanan nyo ngayong mga pagsubok." Ka-friend ko siya sa Facebook. After this, ay ida-download ko at saka isa-save ko sa Facebook. Nagla-like siya palagi. Sana kung mapanood mo ito, bro, may God bless you and your wife na may concern kayo sa health concern at sa inyong mga kung ano man mga struggle nyo. May alam naman natin, alam ko naman na alam mo na memorize mo yung 1 Corinthians chapter 10, verse 13. At 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7. At saka yung 1 Peter 5:7, at saka yung James chapter 4 verse 7. Yung mga verses na yun, alam ko, memorize mo. 37 years ka na pastor. Yung kayo yung mga totoo na talagang nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi sila mananatiling protestante, mga kapatid. Ayan, si Saint Cardinal John Henry Newman, dating Anglican. Si Cardinal John Henry Newman, dating Anglican, naghangad lang siya ng malinis na hangarin na sabi niya, they wanted their church to be like that early church. Gusto niya na ang kanilang iglesia, ang kanilang simbahan, ang Anglican Church na itinatag ni King Henry VIII, kasi si King Henry VIII, nung nagpaalam siya sa Pope na i-divorce niya yung asawa niya, hindi siya pinayagan. Out of his ego, hari siya ng England. Umalis siya sa Catholic Church, nagtatag siya ng Church of England. Pero tingnan mo naman, parang dinuplicate lang nila yung liturgy natin, yung mga structure ng simbahan natin, yung mga design ng simbahan natin, dinuplicate lang nila, kinopya lang nila. Tingnan mo, pumasok ka sa mga simbahan ng Anglican. At halimbawa, ng Lutheran. Orthodox. Pareho lang. So, nung naghangad si Blessed Cardinal John Henry Newman na their church will magiging katulad ng early church, ang ginawa ni Blessed Saint John Cardinal John Henry Newman, he searched the history. He researched. He made a research. Nagbasa siya ng mga aklat, ng mga early writings ng mga unang Kristiyano, mga church fathers. Then, na-conclude niya, na sinabi niya, to be deep in history is to cease being a Protestant. Ang magpalalim sa kasaysayan, ang magdadala sa iyo na titigil ka na sa pagiging Protestante, babalik ka na sa Catholic Church. Yan yung kaya yun dito sa atin sa Pilipinas, hindi lang isang pastor ang umaalis sa Catholic Church, umaalis sa kanilang mga sekta, at nagbalik sa Catholic Church. Kasi sila, nakita nila yung katotohanan. Despite dun sa ni-enjoy nila ng mga love offering, ng mga ikapo ng kanilang members, hindi na nila tiningnan yon. Ang importante sa kanila is yung katotohanan, yung fullness of truth, hindi lang yung half truth na kanilang pinipreach, mga kapatid. Ganun. Yan yung reason, mga kapatid.
Hindi lang half-truth, kundi fullness of truth. That is why they returned to the Catholic faith. Yun nga, sinasabi ko sa inyo, si Brother Calix ng Bacolod, 37 years na pastor. From time to time, nagla-like sa mga video na to. Sana ipag-pray nyo siya. Say natural, 37 years pastor. May anak siyang pastor din sa Kamakop or Alliance. Nakwento niya sa akin, yung nanay niya, baka mamalay, andito. Mamaya makadaan. Nanay niya dyan sa may Kainta. Dati raw Southern Baptist, pareho kami. Dati rin ako naging Southern Baptist. And then later on, lumipat kay Ginoong Eli Soriano. Then, nung namatay daw si Eli Soriano, parang wala na siyang connection. She lost her connection. Then, sinabihan niya nga nung pumunta sa rito, nung kinausap niya yung anak niya, at saka yung nanay niya, sabi niya, bumalik ka na sa Catholic Church. So, sana yung Brother June o sino mang yung mga masisipag sa panalangin, let us pray for Brother Calix and his family. At saka yung nanay niya. So, yun mga kapatid, na those are reasons bakit dumami yung ibang sekta. Of course, primarily, it is because they were tempted by the devil. Natukso sila. Okay. So yun mga kapatid. Kung yun nga, sa Ebanghelyo ngayon, ang Ebanghelyo ay kung ipinapakita ng Ebanghelyo that Jesus has authority, has power over the nature, mga kapatid. Siya ay may kapangyarihan above the nature. So, kung titingnan natin, kung babalikan natin ang Genesis sa creation, is makikita natin na ang authority ng Panginoon ay pinapakita lamang na tunay at pinapakilala, kino-confirm ng kanyang mga gawa, ng kanyang mga himala, that He is really God in the beginning. Yung binanggitan natin kanina yung mga talata, Philippians chapter 2, verse 5 to 8, John chapter 1, verse 1 to 3, then verse 14, and then Hebrew chapter 1, verse 3, and then verse 8, at saka yung Colossians chapter 2, verse 9, maging doon sa Titus chapter 2, verse 13, mga kapatid. So, malinaw yun, mga kapatid, na ipinapakita ng Panginoon na He has power over the nature. At makikita din natin na siguro yung aral, ano ba yung aral na maaaring matutunan rin sa Ebanghelyo ngayon? Yung aral sa Ebanghelyo na sabi ng Panginoon na huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Kasama natin ang Panginoon. He is with us in our vote. Kasi nangako siya, di ba? Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Kahit dun sa pangako niya sa kanyang mga alagad, Matthew 28 verse 20. Yes, si Brother John, Brother Calix, yung ano niya, pakisama po sa prayer. Ano sabi dun sa Hebrew, sa ano? Okay, sa Hebrew yata yun mga kapatid. So sabi dito? First Timothy 6:10 mga kapatid. Okay. I will never leave you nor forsake you. Yung sinasabi ng Matthew 28:20, I will be with you till the end of time. Pero may sinabi pa sa dito sa Hebrew, hanapin natin mga kapatid. Nakalimutan ko na kung saan banda.
I will never leave you nor forsake you. Never leave you nor forsake you. Okay. Sa Hebrew 13 verse 5, mga kapatid. So, bakit tayo nangangamba? Sabi dito, huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. So you see, yun yung pangako ng Panginoon, that He will never abandon us. Never abandon His church. Kaya hindi matatalikod. Kaya kung minsan nagkakaroon tayo ng agam-agam or ng takot sa ating mga buhay because we are not recognizing that the Lord is with us. Minsan ganun eh. Kaya nga sinasabi dun sa Exodus 14:14, di ba yung pangako kay Moses? Kapag may mga pangako ka nabasa sa Old Testament, Lord, kapag mag-pray tayo, i-claim natin, Lord, kung paanong ipinangako mo noong panahon na yaon kina Moses or sa mga Israelita, then i-quote mo yung verse ng pangako, inaangkin ko na itong pangako na ito ay gawin mo rin nawa sa akin, Panginoon. Kasi may context kasi yung mga verse na yun. Kaya ang gagamitin mo, sasabihin mo sa pag-pray mo, Lord, kung paanong ipinangako mo ito sa iyong bayang Israel, nung panahon na yun, halimbawa Jeremiah 29:11, ipinangako mo ito noon sa iyong bayan, itong pangako na ito ay naangkin ko na mangyari rin nawa sa akin, Panginoon. Pinangahawakan ko ang mga pangako mo ito sa iyong bayan na mangyari rin nawa sa akin, Panginoon. Ganun mga kapatid yung gagawin natin. Kaya why most of the time natatakot tayo, may mga pangamba kapag dumarating yung mga pagsubok sa ating buhay because most of the time hindi natin na-recognize yung Panginoon sa buhay natin. Pero kung alam natin at na-recognize natin, pinangahawakan natin at alam natin yung pangako ng Panginoon that He will never leave us nor forsake us, then why afraid? Diba? Sinabi niya nga kay Moses, sabi niya, you have only to steal. Exodus 14:14, because I will fight for you. Kaya nga may kanta na I will fight for you. I will see you through. By the power of my spirit, says the Lord. In the days of the battle, nakalimutan ko na. Basta ganun. Hanapin yung I will fight for you na kanta. You will prevail, O my church, that you will always be. I will fight for you. I will see you through. By the power of my spirit, says the Lord. In the days of the battle. Kalimutan ko na. Ulit. Yun. Si Steve, namin yung Steve Cowan, ang ano niyan, I will fight for you. Hanapin yun sa YouTube na I will fight for you by Steve Cowan. So yun mga kapatid, there are times, many instances sa buhay natin na natatakot tayo. Kahit sa mga sa spiritual warfare. Most of the time, takot tayo sa mga harm na gagawin ng demonyo sa atin. Kaya natutukso tayo na magtabi-tabi po, which is wrong. Because to say tabi-tabi po sa mga entity, sa mga territorial spirit, is submitting to them according sa mga exorcist. Parang niyuyuko mo yung ulo mo at ipinalalagay mo sa iyong leg ang kanilang yoke.
You are submitting to them. And kasi natatakot tayo sa harm na gagawin nila sa atin. Hindi natin iniisip na kasama natin ang Diyos. Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Then why afraid? Di ba, mga kapatid? Yun lang yung panghahawakan natin. Most of the time, lalo na sa ating mga Katoliko. Kaya marami sa ating mga Katoliko na. Palagi nagsisimba. Pero still engaging in superstition, which is a violation sa teachings ng simbahan. Catechism number 2116 hanggang 2117. Hanapin nyo sa Google. Or kay Meta, tanongin nyo, Meta, what is CCC 2116 and 2117? And then 2138, CCC 2138. Hanapin nyo, tanongin nyo sa Meta, sasagutin kayo. Sige, tatanungin ko rito sa Meta. Tatanungin ko sa Meta. Okay. Parang walang Meta dito Meta. Okay. Walang Meta. Wala si Meta rito. Meta. Okay. So, walang Meta dito. Pero tanungin nyo, Meta, what is CCC 2116 and 2117 at saka 2138? So, yun yung reason. Ang mga lagad na takot na ang lakas ang unos na dumarating at ang alon, natakot sila. Bagamat ng mga expert sila ng mga fishermen. So sometimes, ganun din tayo mga kapatid, na natatakot tayo sa mga unos na dumarating sa ating buhay because sometimes, iniisip natin na wala tayong kasama, hindi natin kasama ang Panginoon. Yun yung isa sa mga reason. Kaya nga, marami sa mga Katoliko, they ended up in superstition. They end up with mga anting-anting. Kaya nga, di ba, yung mga magulang na instead na pabinyagan nila early age yung kanilang mga anak because hindi nabinyagan yung kanilang mga anak. Kung minsan makikita nyo yung mga baby, parang bula-bula, di ba? Nilalagyan nila dito ng pula, parang ginagawa nilang Indian. Bumibili sila ng pulseras na itim pula, na kung minsan nakakalungkot yung tindahan sa mga simbahan ng social service ay binebenta pa. Tapos yung parang ano ba tawag doon, Brother John, yung pula na sinasabit sa mga bata. Kasi takot tayo. Yung takot na yon, dahilan sa meron tayong takot because we failed to recognize na kasama natin yung Panginoon. Kung kasama natin ang Panginoon, sinong laban sa atin? Romans chapter 8, verse 31, if God is for us, who can be against us? Pero may tawag doon, Brother John, yes, amulet. Ginagawa nilang amulet sa mga bata, sa mga anak nila. Kasi takot na sila. So, ganun yung mga lagad, natakot sila mga kapatid. Ganun din tayo. Most of the time, nagkakaroon tayo ng takot at pangamba sa ating buhay because we are thinking that the Lord has abandoned us. Di ba? Kaya nga pag pumunta ka ng lugar na madidilim or nakakatakot na lugar, yun, magandang ipanalangin. I-memorize mo yung Psalm 23. Ang ganda nun eh. Even I walk to a dark valley, I will fear no harm, for thou art with me. Thy rod and thy staff,
is comforting me. Nakalagay doon, basahin natin sa Psalm 23. Yun yung magandang i-prayer para hindi tayo matakot. Kaya kasi tayo natatakot kasi parang akala natin, pinapabayaan tayo ng Panginoon. Sabi dito, ito magandang i-memorize ng mga kapatid, ha? Alam niyo ba sa mga protestante, sa mga separated brethren natin, memorize po nila ito. Sabi dito sa Psalm 22, the Lord is my shepherd, there is nothing I lack. In green pastures, you lead me grace. To safe waters, you lead me. You restore my strength. You guide me along the right path. Even when, ayan, ito mga kapatid, para hindi tayo matakot. Panghawakan natin yung pangako ng Panginoon. Sabi niya, even when I walk through a dark valley, I fear no harm. For you are at my side. Your rod and staff give me courage. You see? Even when I walk through a dark valley, I fear no harm, for you are at my side. Di ba? Panghawakan natin itong pangako na to. So bakit tayo matakot? Yun nga ang reason ng takot ko minsan, because we fail to recognize that God is with us. At kung God is with us, who can be against us? Even demons. Dapat ang demonyo matakot sa atin. Hindi tayo matakot sa demonyo. Kaya tayo natatakot, kaya nagsabi tayo, tabi-tabi po. Kasi natatakot tayo sa harm na pwede nilang gawin sa atin. Yes. Talagang yung harm ng may mga evil intent, mga kapatid, or ng evil spirit, talaga magkakaroon kasi talaga ng effect din sa atin, sa buhay natin, if we are not living in a state of grace. Yun nga lang. Kaya yung ibang mga tao, nagko-compromise. Magkakaroon ng anting-anting. Kasi takot sila eh. Pero kung you are in a state of grace, mga kapatid, we are in the state of grace, yung namumuhay tayo sa grasya ng Diyos, o nasa ilalim tayo ng grasya ng Diyos, wala tayong mortal sin, lagi tayo nagkukumpisa, lagi tayo nagsisimba, lagi tayo nagkukommunion, nagpapatawad tayo, hindi tayo nagtatanim ng puot at galit sa ating mga puso. Alam niyo ba na kahit anong mga spell, yung witchcraft, yung mga i-cast sa iyo ng spell, ng mga witchcraft or mga magician, black magician, white magician or black magician, pareho lang yan. Or kahit na mga sorcery, kulam, barang, ay hindi po tatalab sa atin if we are in a state of grace, mga kapatid. Nabanggit na natin yan many times. Nasa Biblia yan. Proverbs 26 verse 2. Ano sinasabi doon? Ang sumpang di nararapat parang ibong di dadapo. Lilipad-lipad. Ganun lang. Iikot-ikot lang sa'yo. Hindi yan tatalab. Maging doon sa Psalm 20, sa Numbers 23 verse 7. Mismo si Balaam, propeta Balaam, nasabi niya, paano ko susumpain ang pinagpala ng Diyos? Paano ko itatakwil ang kanyang kinupkup? Niya sa Numbers 23 verse 7, mga kapatid. So you see, ganon ang ginagawa ng buhay na nasa ilalim ng grasya ng Diyos. See? We don't need yung mga anting-anting. We don't need yung mga protection ko, no? See? We just need to be in the state of grace. So, huwag tayo matakot. Actually, doon pa lang ako sa Mindanao, hindi na ako talaga natatakot eh. Sabi ko nga sa inyo, natutulog ako sa puno ng baliti habang nagpapakain ng kalabaw. Pero yung baliti na raw na yun, sabi nung iba ng kapatid ko, pinaputol daw ng kaibigan namin. Natigil lang ako sa pagtutulog sa puno ng baliti sa taas. Noong marami na siya mga uod, kasi paborito ng mga uod yung
dahon ng baliti. Ang laking baliti, sobrang laki. Doon ako tutulog. Tapos yung may yung puno ng baliti, yung isa sa mga sanga niya, kapag katukin mo, parang pinto. Halo yata sa loob. Tutulog ako doon, hindi ako natatakot. Yun lang mga kapatid. If we knew that Jesus is with us, who can be against us? Yun yung panghawakan natin, Romans 8:31 at saka Psalm 23. Alam niyo ba dati, kahit sa Mindanao pa ako, yung mga verses na mga kiniklaim ko na verses, yung Psalm 91 verse 11, kapag mag-alis ako. And then, ayun nga, yung Psalm 23. Oh. Yan na, mga kapatid. Yan yung mga panghahawakan natin na pangako ng Panginoon. Why afraid? Katulad ng mga alagad, they failed. Natakot sila, bagamat expert sila ng mga isda, natakot sila sa unos. Kaya kung minsan ganun, natatakot tayo na iniwan tayo ng Panginoon. That is why nagkakaroon tayo ng takot at pangamba. Di ba? Lumapit ng mga alagad, Lord, hindi ka ba natatakot? Mamatay na tayo, malulunod na tayo. Of course, natural, alam natin na ang Panginoon, nung nagkatawang tao siya, ay natutulog siya. Pero wag nating akalain na ang Panginoon ay natutulog. Sa Psalm 121, basahin niyo. Sabi niya, ang bantay mo ay hindi na inaantok or natutulog. Yan, mga kapatid. So, siguro yun yung natin, yung aral. Why sometimes nagkakaroon tayo ng takot is baka dahilan sa hindi natin kinikilala or na-recognize that the Lord is with us. Baka occupied na tayo ng maraming bagay sa ating mga buhay, bakit nagkakaroon tayo ng takot. Nagkakaroon ka ng anxiety. And then pagkatapos niyan ay yung depression. Na kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid, ang gagawin natin para hindi tayo matakot is kilalanin natin sa buhay natin na kasama natin ang Diyos. That He has the control over everything. Ay sabihin natin sa prayer, Lord, sinabi mo na kasama ka namin, hindi mo kami iwan. Sinasamo ko po, Panginoon, na rebuke this power of evil, these temptations, this fear in me. Lord, sinasamo ko, Panginoon, na i-rebuke mo ang takot na ito sa aking puso, itong pangamba sa aking puso, Panginoon, itong pag-aalinlangan sa aking puso, Panginoon, kung papaano na sinaway mo yung malakas na hangin at unos ng kapanahunan ng iyong mga lagad. Sinasamo ko, Panginoon, sa oras na ito, sawayin mo rin itong mga unos at alon ng buhay ko, Panginoon. Yun yung natin, yung ipag-pray natin. Tsaka, i-memorize natin yun kapag may mga unos sa buhay natin, i-memorize natin yung Psalm 46. Maganda rin yun, ay panalangin, mga kapatid. Sinasabi doon sa Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in times of needs. Yan, i-memorize natin yun, mga kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom, and God bless doon sa mga nag-share, 4 at 1.3K na nag-likes. And then doon sa mga nag-tap ng screen or maging hindi man nag-tap ng screen pero para silang mga spy. Maaring napunta na sila sa ibang sekta
yet they are considering to listen to us. So, ang encouragement ko, kung dati kang Katoliko na lumipat ka sa ibang sekta, why not consider to revisit again your faith, to study again your Catholic faith that once na isang beses mong na minsan ay iyong iniwan. Go back to your first love. Katulad nung i-consider mo na bakit ako na Katoliko na hindi naman talaga gaano karaming alam na may alam patungkol sa aking pananampalatang Katoliko, ay iniwan ko yung pagiging Katoliko ko. At ano itong nabalitaan ko na maraming mga pastor na bumabalik sa Catholic Church or nagko-convert sa Catholic Church. Whereas, sila ay alam nila yung kanilang pananampalataya. Sana yan yung mag-challenge sa iyo to revisit or to study once again your Catholic faith, my dear brothers and sisters. Hindi po kalooban ng Diyos na ang kanyang sambayanan or His body is divided. It is not His will. It is not the Lord's will for us, mga kapatid. Kaya, sana i-consider natin na let us study or revisit our faith, mga kapatid. Yan. So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless Brother June. At sa lahat ng mga nag-tap na screen, kay Mystery of Faith kanina, kay Jenny Clark, kay A.G. Jibril, Arsinia Agpuon, at yung mga 1.3 likes. So, hindi naman natin sigurado kung 1,300 mahigit talaga yung nag-like. Kung minsan kasi yung iba, sa katuwaan nila ay nag-upload like sila. So, bilang expression nila na they are supporting you. So, maraming salamat niyan sa mga support niyan, mga kapatid. Sa mga nag-send ng gifts, God bless sa inyo. At yung mga nag-follow, at yung mga nagko-comment, yan. Ulitin ko, hindi po tayo nagpapakilalang pari, like ko lang pa tayo. Pero, in our little capacity as a lay person, alam naman natin na when we were baptized, ay nakaisa or nakiisa tayo sa threefold mission or threefold ministry ng Panginoon, yung pagkahari, pagkapari, at pagkapropeta. So that is why we are doing these things, mga kapatid. So maraming salamat, mga kapatid. Shalom, and may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. February na naman. February. Kailan ba? Ngayon ba? February 1? February 2, Brother June is Candelaria, no? So, Candelaria bukas, Feast of Presentation ng Panginoong Jesucristo. So, magdala tayo ng mga kandila, mga kapatid, ayan. Mga kandila at ipapabless natin sa simbahan after ng misa, may blessing of the candle. February 11 ba? Kala ko February 2, Brother June, ang Candelaria. Feast of, tingnan ko Brother June, baka mali ka or tama ako. Tingnan ko Feast of Candelaria. February 2, Brother June. Ang Feast of Candelaria not 11. So, bukas na. February 1 ngayon. Bukas na, Brother June. So, kapiyastahan ng palala sa lahat ng mga magsisimba bukas. Hindi, February 2, Brother June, ang Candelaria. Tinignan ko rito, nakalagay. Okay. February 2. So, yun mga kapatid, magdala kayo ng kandila bukas kasi bibasbasan yan. Early Feast of the Presentation of the Lord, Candelaria. Okay, so maraming salamat. May God bless us and keep us safe, and may God bless also lahat, yung especially yung nag-send ng gifts.
ng mga roses or whatever gifts, kung ano nawa ang intention nyo, ang mga personal prayer intentions nyo, i-grant nawa ng Panginoon sa inyo. And may God continue to keep us safe and sound always. Kasama ng ating mga mahal sa buhay, mga taong malalapit sa atin, at yung protection ng Panginoon sa ating mga ari-arian. February 11 is Feast of Our Lady of Lourdes. Okay, so sige po, may God bless us. Maraming God bless you, Brother June. Continue to pray for us also. Amen.